Ayon sa The Wall Street Journal, itinigil ng China ang paglalabas ng daan-daang estadistika kaya mas mahirap nang malaman ang totoong lagay ng kanilang ekonomiya. Alam ko na hindi maganda ang kalagayan ng China ngayon. Nakakita ako ng ilang ulat kamakailan at ayokong mangyari iyon sa China. Gusto ko ang Pangulo. May mga problemang pinansyal na nangyayari sa China ngayon. Nawala na ang pangako ng merkado ng China habang nagkakaroon ng problema ang dating booming na ekonomiya nito. Hindi talaga gumanda ang kalagayan sa China, kahit pa nagkaroon ng pansamantalang kasunduan sa kalakalan. Sa katunayan, napagtatanto na ng mga mamamayan ng China na iba ang sinasabi ng Chinese Communist Party sa kanila kumpara sa tunay na ginagawa nito. Isang propesor mula sa China ang hayagang naglabas ng liham na pumupuna kay Xi Jinping at sa kanyang pamamalakad sa ekonomiya. Sinabi niya, at inuulit ko, ang problema ay nasa ekonomiya at ang ugat nito ay nasa politika. Direktang pinuna niya ang datos ng gross domestic product na inilabas ng Chinese Communist Party para sa 2024. Ngayon, noong huling beses na may kilalang ekonomista na lumabas sa Chinese Communist Party state media at tinawag ang Chinese Communist Party na nagsisinungaling tungkol sa gross domestic product, hindi na siya muling nakita. Maaari lang nating isipin ang mangyayari sa propesor na ito. Dahil ayon sa mga ulat, mukhang naabot na siya ng Chinese Communist Party. Pero bago ang lahat, narito ang karagdagang detalye tungkol sa huling ekonomista na tumuligsa sa Chinese Communist Party. Pag-uusapan natin mamaya ang kanyang mga komento. Siya ay isang kilalang ekonomista at punong ekonomista ng SBIC Securities, isang kumpanyang pag-aari ng Estado. Dati na siyang nagbigay ng payo sa mga mataas na opisyal at regulator na sinabi niya na mas malakas ang paglago ng konsumo sa mga probinsya na may mas matatandang populasyon at mas mahina naman ito sa mga probinsya na mas bata ang populasyon. Sinabi niya na kontra ito sa inaasahan, maaring mahirap tanggapin pero maaari raw itong ibuod sa tatlong parirala. Ang matatanda ay puno ng sigla, ang mga kabataan ay walang buhay, at ang mga nasa gitnang edad ay parang walang dahilan para mabuhay. Kaya seryoso ang mga komentong iyon na bihirang marinig sa pampublikong diskurso sa China dahil ito ay kapaligiran kung saan ang mga analyst ay nagsisensor ng sarili marahil iniiwasan ang paggamit ng mga salitang tulad ng deflation dahil ang mga opisyal ay nananawagan ng mas positibong kwento sa ekonomiya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag ng kanyang tesis. Sinabi niya na ang mga matatanda ay gumagastos dahil tumatanggap sila ng regular na pensyon, ngunit ang mga mas bata, ang kanilang inaasahan sa kita ay bumababa. Kaya't sila'y nagtitipid. Aniya, mas malubha ang estado ng merkado ng trabaho kumpara sa isinisiwalat ng opisyal na datos. Hinulaang may halos 47 milyong migranteng manggagawa ang umalis sa mga lungsod at bumalik sa kanilang mga probinsya dahil sa kakulangan ng trabaho sa mga lungsod. Halos nawala na sila sa datos dahil ito ay tumutukoy lamang sa kawalan ng trabaho sa mga urban na lugar. Kapag umalis na sila sa urban areas, hindi na sila maisasama sa datos. Sinabi rin niya na ang gross domestic product ay sobra ng 3% bawat taon sa nakalipas na 3 taon. Sa kabuuan, sinabi niya na mahigit 10% ang bilang sa nakaraang 3 taon. Ito say faday po kainang pagsusrinasyo inihahambing ang datos ng paglago laban sa datos ng pamumuhunan, pagkonsumo at lakas paggawa. Ang babalang ito ay kumalat sa social media ng China. At ang dahilan nito ay simple lang. Mayroon ng naglakas loob na sabihin ang isang bagay na alam ng lahat na totoo. Parang hindi pa sapat na masama ito. Ang babalang ito ay galing sa isang taong dating nagtrabaho para sa Chinese Communist Party. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nagpanik ang gobyerno. Nagsimulang mag-overtime ang mga Chinese censor at nagsimulang burahin ng China ang babalang ito mula sa kanilang social media bago pa ito lumaki at maging isang malaking issue. Ang babalang ito ay ilang buwan nang nakalipas, noong Disyembre, at tila dumarami ang mga taong muling nagsasalita tungkol dito. Ang mga Chinese Communist Party bot ay tiyak na mag-o-overtime para i-downvote ang mga video na tumatalakay dito. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Una, simulan natin kung sino ang taong ito at pagkatapos ay tatalakayin natin ang mga kamakailang babala mula sa mga propesor ng universidad sa China. Ang ekonomistang ito ay si Gao Shanwen, isang punong ekonomista sa SDI Securities at dati ring tagapayo ng mga regulator at matataas na opisyal ng bansa. Isa sa mga pinaka-nakagugulat na bahagi ng kanyang talumpati ay ang pagtukoy niya na hindi tumpak ang opisyal na gross domestic product numbers ng China. Ayon kay Gao, malamang na ang gross domestic product ng China ay umabot lamang ng mga 2% sa nakaraang 2 o 3 taon kahit na ang opisyal na bilang ay halos 5%. At ang huling pangungusap na ito ang pinakamatindi at ika nga niya. Pero alam natin at sa tingin ko,
Ang opisyal na bilang ay palaging nasa paligid ng 5%. Sinabi niya ito noong unang bahagi ng Disyembre at hulaan mo kung ano ang nangyari. Sa pagtatapos ng taon, ang opisyal na gross domestic product ng China ay 5.2% ang paglago ng gross domestic product. At ganoon din ang nangyari sa unang quarter ng 2025. Ang inaasahang gross domestic product ng China ay 5.1% at ang aktwal na paglago ng gross domestic product ay lumampas sa inaasahan na 5.4%. Walang datos na talagang sumusuporta sa bilang na 5.4%. Ito ay nakasanayan na ng Chinese Communist Party at sa wakas ay nagsasalita na ang mga tao. At sumasabay na rin ang publiko dito. Hinahangaan nila kung gaano katapang ang pagtawag ng pansin sa ganitong bagay sa isang pampublikong state media na setting. Narito ang reaksyon ng publiko. At magsulat ng ilang komento sa social media. Kaya ano ang sinasabi ng mga tao? Oo, ibig kong sabihin, gaya ng inaasahan mo, talagang umaani ito ng maraming atensyon sa social media. Kahapon nagbabasa lang ako ng mga komento. Maraming tao ang nagko-komento tungkol sa katunayan, matapang siya para sabihin iyon. At hindi naman talaga ang talumpati niya ang mahalaga, hindi ang nilalaman nito, kundi ang katotohanang naipalabas ang kanyang mga komento, tila tinatanggap ito, at iyon ay karapat-dapat purihin. Nais ng iba na mangibabaw ang katotohanan at ang mga gumagawa ng patakaran ay direktang harapin ang mga issue. May mga nagsasabing kailangang dagdagan ang bayad at taasan ang pensyon sa mga matatanda. At may ilan pang nagsasabi na baka medyo isang panig lang ito. Sinasabi nila na ang pensyon ay ginagastos hindi lamang ng mga matatanda, kundi maging ng mga miyembro ng pamilya para sa matrikula at pagkain ng mga bata. Kaya hindi lang unang matatanda ang gumagastos ng malaki, kundi maaaring ibang tao rin ang gumagamit ng pera sa therapy. Sa totoo lang, hindi ito kayang tustusan ng Chinese Communist Party. Kaya kinabukasan, lahat ng mga post na may kinalaman sa talumpati ay binura at sigaw ay hayagang itinaboy. Isinara ang kanyang WeChat account, malamang bilang ganti sa kanyang prangkang mga komento tungkol sa ekonomiya ng Chinese Communist Party. Sa kasamaang palad, mukhang patuloy pa ring nahihirapan ang ekonomiya ng China. At lalo pang pinaigting ni Xi Jinping ang kanyang sensura. Ngayong buwan lang, tumigil ang China sa paglalathala ng ilan ng datos ukol sa ekonomiya, kaya hindi matukoy ng mga dayuhang kumpanya at bansa kung ano talaga ang kalagayan ng ekonomiya ng China sa gitna ng trade war na ito. Isang propesor na babae mula sa Peking University ang naglathala ng isang bukas na liham na tumututol kay Xi Jinping. Inilarawan niya ang kasalukuyang sistema ng China bilang isang hindi matakasan na suliranin at walang pag-asa. Talakayin natin ang ulat na ito. Mga kaibigan, mahaba ito dahil bukas na liham ito ng isang propesor, pero babasahin ko ang buong nilalaman para makuha ninyo ang lahat ng detalye. Dapat kong sabihin na ang mga tao sa China ay tunay na naghahangad ng pagbabago. Kahapon, si Zhang Yijing, isang associate professor sa Departamento ng Marketing at Guangzhou School of Management, Peking University, ay naglathala ng isang artikulo sa Yibao, isang Chinese language media outlet na nakabase sa United States na pumupuna sa panahon ni Xi Jinping at hayagang nananawagan ng reformang pampolitika. Maging si Miles Yu, isang Amerikanong historiador at strategist na nagsilbing pangunahing tagapayo sa pulisya at pagpaplano tungkol sa China ng dating United States Secretary of State Mike Pompeo, ay kanyang kinuwote. Palaging inaatake ng Chinese Communist Party si Yu bilang isang pangunahing traidor. Narito sa ibaba ang buong pagsasalin sa Ingles ng artikulong Hindi Matakasan na Dilema sa Isang Maaaring Tubusin na Sistema. Pagkatapos mag-aral at magtrabaho sa United States ng 10 taon, bumalik ako sa pamilyar na Beijing. 12 taon matapos kong magtapos sa Universidad ng Tsinghua. Nagsimula ako ng paglalakbay upang kumuha ng PhD sa United States. Mahigit 4 na taon na akong nagtuturo sa kalapit na Universidad ng Peking. Mahigit 1 dekada na ang lumipas sa isang iglap, at sa mahigit 1 dekada, ito ay naging bagong panahon ng Partido Komunista sa ilalim ng pamumuno ni Xi. Ang pinakamalalim kong nararamdaman ay masasabi sa 8 salita lamang. Hindi maiiwasang dilema at sistemang maaaring maisalba. Kaya't isinulat ko ang mga katotohanan at pagninilay na naipon sa mga nakaraang taon sa isang artikulo upang maibahagi sa lahat. Inanunsyo ng Pambansang Kawanihan ng Estadistika ng China na ang paglago ng gross domestic product ng China para sa 2024 ay 5%. Marami ang natawa nang makita ang bilang na ito. Sa antas ng makro, ang mga ekonomikong indikador na inilalabas ng mga awtoridad ay tiyak na kailangang protektahan.
huminto ka muna dyan. Ginamit niya ang salitang protektado dahil hindi na naglalabas ang Chinese Communist Party ng mga indikador na ito. Sige, magpatuloy tayo. Naisip ko lang kung gaano kalaki ang pressure na naramdaman ni Director Kang Yi ng Statistics Bureau noong panahong iyon. Pero ang pangunahing issue ay kung malusog ba ang estruktura ng pag-unlad ng ekonomiya sa likod nito at kung ano ang mga reaksyon ng mga tao sa micro level matapos makita ang bilang na ito. Ito ang mga totoong problema. Sa micro at meso na antas, iba't ibang industriya ang nagpapakita ng malawakang pagbaba at paghina ng kumpiyansa, mapakaraniwang tao man o mga entidad sa merkado. Labis silang nag-aalala sa mga posibleng hinaharap. Hindi makasurvive ang mga negosyo. Hindi ma-withdraw ang pera na nakadeposito sa mga rural na bangko. At dagsa-dagsa ang mga tao na umaalis papuntang ibang bansa. Sa mga kasamahan ko, marami na ang nakakuha ng permanenteng paninirahan o green card sa ibang bansa. Maraming manggagawa sa China ang may pamilya at ari-arian sa ibang bansa. Karamihan sa mga anak ng mga opisyal ng Chinese Communist Party ay nasa ibang bansa, gaya ng Estados Unidos at Europa. Nakakatawa kapag lumalabas si Xi Jinping sa telebisyon at sinasabihan ang kabataang Chino na isakripisyo ang kinabukasan nila para sa bansa at gawin ang mga kinakailangan ng bayan. Talagang nakakatuwa at nakakaironya. Tuloy na natin ang sulat. Isang halimbawa ay ang retiradong propesor na leader ng universidad sa aming institusyon. Halos buong taon siyang nasa ibang bansa, kasama ang mga anak, at paminsan-minsan lang bumabalik dito para maglabas ng sama ng loob sa amin. Patungkol sa mga dekano, sinasamantala nila ang bawat pagkakataon para makalabas ng bansa. Lumaki ako sa China, nag-aral at nagtrabaho sa ibang bansa, at bumalik dahil sa pamilya. Umaasa akong umunlad ang aking bansa. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, nakikita kong hindi gumaganda ang sitwasyon, bagkus ay lalo pang lumalala. Si Miles Yu, isang Amerikanong iskolar, ay sikat sa kaniyang kasabihang paghiwalayin ang mga awtoridad ng Chinese Communist Party sa mga mamamayang Chino na may malalim na kahulugan. Ang mga awtoridad ng Chinese Communist Party ay nagpapanggap lamang na may magagandang pangarap upang manatiling lehitimo. Mas nakakatawa pa, hindi lang sila gumuguhit ng mga ganitong pangarap kundi paulit-ulit pang binabaligtad ang sitwasyon na ang mga pulisiya ay nagbabago sa isang iglap, ang mga opisyal na dokumento ay basta-basta na lang binabasura at talagang walang kredibilidad. At syempre, wala talagang tiwala ang mga tao. Halimbawa, ang engranding pangarap na ipininta nitong mga nakaraang taon ay ang modernisasyong istilong Chino. Sa mga nabanggit na layunin, ang pinakakongkretong isa ay ang maabot ang antas ng katamtamang maunlad na bansa pagsapit ng 2035. Ayon sa kalkulasyon ng mga lokal na kasamahan, ang pag-abot sa layuning ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5% taunang paglago ng gross domestic product. Ngunit gaano nga ba kahirap mapanatili ang 5%? Gaano kalaki sa 5% ng taong 20-24 ang napalaki o napalaki lang? Sa huli, umaasa lang sa concentrated na export na pinapatakbo ng mga inaasahan para mapataas ang mga numero. Ang isang dakilang bansa ay umaasa sa pag-aangkat at pagluluwas para itulak ang ikatlong bahagi ng paglago ng ekonomiya nito. Ito ay labis na hindi normal. Hindi pa kasama ang estruktura ng ekonomiya sa likod ng 5% na halos hindi matatawag na mataas ang kalidad. Ang mga layunin ng pulisya na itinakda mismo ng Chinese Communist Party ay madalas na itinuturing na biro. Pero sa totoo lang, kahit sinong nakapag-aral ng kaunting economics ay alam na dahil sa sipag at talino ng mga Chino. Kung tama ang pagpili ng sistema at mga mekanismo, hindi mahirap makamit ang per capita gross domestic product na hindi bababa sa $20,000 hanggang $30,000. Noong dekada 80, sa pagbubukas at reforma, pagtanggi sa tunggalian ng mga uri at malawakang pagpapalaya ng mga puwersang panlipunang produktibo, naranasan ng China ang mahigit 30 taon ng mabilis na pag-unlad. Pagkatapos ng ika-18 kongreso ng partido, bumagal ang paglago mula 10% hanggang hirap na mapanatili ang 5% ngayon dahil sa maraming dahilan. Ang modelo ng ekonomiya ng real estate, mga batas ng ekonomiya, internasyonal na kalagayan, at iba pa na tinatalakay ng mga iskolar ay pawang mga wastong punto.
Pero sa pinakaugat, ito ay ang kontradiksyon sa pagitan ng ekonomikong base at superstructure. Kung walang reforma sa superstructure, ang mga benepisyo ng pag-unlad na dulot ng reforma at pagbubukas ay malapit nang maubos. Malinaw itong nakita ng mga naunang leader. Ang orihinal na sinabi ni Chen Jiabao ay na kung walang matagumpay na reforma sa sistemang pampolitika, hindi ganap na maisa sa katuparan ang sistemang pang-ekonomiya. Kung hindi mareforma ang sistemang pampolitika, makakahadlang ito sa maraming oportunidad para sa pag-unlad. Isang kilalang halimbawa nito ay noong si Li Keqiang ay nasa pwesto at pinayagan niya ang paunang paglago ng WeChat at mga shared bike na nagbunga ng mga kinatawang negosyo ngayon sa platform at sharing economies. Siyempre, si Premier ay hindi akma sa kalagayang pampolitika ng panahong ito. Maraming bagay sa China ngayon ay itim na katatawanan ng sistema at mga mekanismo. Hadlangan nito ang mga bagay na makatutulong sana sa sariling pag-unlad. Sa pinakamaliit na antas, bawat individual ay pinipigilan ng maraming sistemang laban sa tao. Sa antas ng makro, ang mga pulisya ay hindi tumutugon sa pangunahing mga kontradiksyon, kundi nagiging magulo at komplikado. Sa ganitong kalagayan ng sistema, hindi maiiwasang maabot ng sosyo-ekonomikong pag-unlad ang isang balakid. Kung hindi reformahin ang sistemang pampolitika, hindi malulutas ang mga kasalukuyan at darating pang mga suliranin. Noong tag-init ng 2021, ang malawakang pagbaha sa Henan, ayon sa opisyal na ulat, ay nagdulot ng ilang daang pagkamatay at pagkawala. Sa totoo lang, nang tumayo kami sa Jingzhuang Road Tunnel sa Shenzhou at nakita naming may mga bangkay na palutang-lutang sa kalsada, alam naming ang totoong bilang ng namatay ay hindi bababa sa 10 beses kaysa sa iniulat. Nitong mga nakaraang taon, lumala ang tensyon sa lipunan na nagresulta sa mga marahas na insidente ng pananaksak at pananakit ng mga tao. Isa sa pinakamalalaking biro ng mga autoridad ng Chinese Communist Party ay ang kanilang mga salita at gawa ay lubos na magkasalungat. Halimbawa, nakasaad sa konstitusyon ng partido na hanapin ang katotohanan mula sa mga katotohanan, maging praktikal. Ngunit marami sa mga salita at gawa ng mga autoridad ay lubos na salungat dito at diretsahan ng sinasabi ng mga tao. Nakita na namin ang napakaraming buhay na halimbawa at hindi na kami basta-basta naluloko ngayon. Kung hindi marireforma ang sistemang pampolitika, gaano man itulak ang kwento ng optimismo, isa itong sistemang hindi na maliligtas. Ang tanong ng ilan ay kung maaaring magsalita ng makatotohanan ang mga scholar sa Peking University upang makarating sa nakakataas. Pero sa totoo lang, wala talagang magagawa ang mga intelektual. Bukod sa ilang maliliit na teknikal na pagbabago, hindi sila naglalakas loob magsabi ng totoo at napipilitan lang sumabay sa pagpapalaganap ng tinatawag na optimistikong naratibo. Ang mga sistema at mekanismo sa mga universidad, institusyon ng pananaliksik at mga negosyo ay sumusunod din na pinangungunahan ng utilitarianismo at walang bakas ng pangmatagalang pananaw. Bagaman ang lupa para sa inobasyon ay halos nawala na sa malawak na bansang ito, paminsan-minsan ay may lumilitaw pa ring dekalidad na inobasyon tulad ng Black Myth, Wukong at DeepSeek. Ngunit sa ilalim ng sistemang ito, malabong maging tuloy-tuloy na apoy ang mga ganitong sulyap ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng nasabi, wala talagang konkretong solusyon. Ang problema ay nasa ekonomiya, ngunit ang ugat ay nasa politika. Kung kailangan talagang magmungkahi ng solusyon, ito ay ang karamihan ng mga mamamayang Tsino, mga entidad ng merkado, at maging ang nakararami sa loob ng sistema ay umaasa ng reforma sa sistemang pampolitika. Reforma sa sistemang pampolitika, reforma sa sistemang pampolitika. Ang mahahalagang salita ay kailangang ulitin ng 3 beses. Alam kong mahaba iyon, ngunit sana pagkatapos ninyong marinig ang lahat, napagtanto ninyo kung bakit mahalaga basahin ang kabuuan nito. Malinaw na ito ay isang maayos na pinag-isipang argumento ng isang propesor na nagmamalasakit sa China at sa mga mamamayang Tsino. Sa kasamaang palad para kay Xi Jinping, napansin din ito ng social media sa China at malinaw na hindi ito pwedeng palampasin ng Chinese Communist Party. Ang mga rehimen ay bumabagsak kapag nawawala ang takot ng mga tao at ito ay nagsisimulang mangyari sa mga mamamayang Tsino. Ito mismo ang dahilan kung bakit agad na
Naglabas ng pag-urong ang propesor matapos itong mapansin ng media. Ipinahayag ng propesor na nahack ang kanyang email at dapat tanggalin ng website ang liham. Bilang isang tao na matagal nang nag-aaral tungkol sa Chinese Communist Party, hindi ako naniniwala na iyon na ang buong katotohanan. Pero sa tingin ko, may mas malalim pang nangyayari dito lalo na kaugnay ng pagbawi. Pero hindi tayo maghuhula rito. Tingnan natin ng mas malalim ang argumento ng liham. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ng ito ay ang katotohanang hindi ito ang unang liham nitong nakaraang buwan. Ito na ang ikalawang liham na inilathala ng empleyado ng unibersidad. Ilang linggo lang ang nakalipas. Tinalakay natin ang isang dekana ng unibersidad na Tsino at kanyang kinatawan na naglathala ng liham na nanawagan sa lahat ng estudyanteng Tsino na mag-alsa at patalsikin si Xi Jinping. Katulad ng pagsubok nila noong 1989 sa Tiananmen Square. Ito ay tiyak na hindi magandang senyales para sa Chinese Communist Party. At ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil tunay na nahihirapan ang ekonomiya ng China habang si Xi Jinping ay patuloy na nililimitahan ang mga kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang Tsino hanggang ngayon. Nalilimitahan din nito ang pagiging bukas at transparent ng pamahalaang Tsino sa kabila ng autoritaryong sistema nito. Gaya ng nabanggit, itinigil ng Chinese Communist Party ang paglalabas ng iba't ibang datos tungkol sa ekonomiya para itago sa mga Tsino at dayuhan ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng China. Dahil nauunawaan ng mga teknokratang Tsino na ginagamit natin ang mga pangunahing datos upang magtanong tungkol sa kanilang pangunahing gross domestic product na mga numero. Halifa, marami ning ebidensya ang nagpapahiwatig na ang kanilang ulat na 5.4% paglago sa unang quarter ay maaaring hindi totoo. At ngayon, sa gaya ito sinabi ng Pangulong Trump, yung ekonomiya ng China ay lumiit. Nakita natin yan mula sa datos ng presyo para sa Marso at Pebrero. Nakita rin yan ito sa Purchasing Managers Index o Purchasing Managers Index para sa Abril na malinaw na nagpakita ng pagbaba ng aktibidad sa mga pabrika. Pero sa ayaw ng rehimeng Tsino na malaman na siya ng nangyayari at patuloy nilang lilimitahan yung impormasyon para sa atin. Tama, siya nga. Una sa lahat, may mga pagsasara ng pabrika. Hindi kayang ibenta ng China sa Global South o kahit kanino pa ang mga produktong dati nilang ibinebenta sa United States dahil sa mga taripa ni Trump na sa kasalukuyang antas ay pumipigil sa maraming produktong Tsino na makapasok sa ating bansa. At ibig sabihin nito, ang mga pabrika na nakatuon sa pag-export, lalo na yung nasa katimugang bahagi ng bansa, ay nagsasara na. Nagkakaproblema na sila ng ilang taon na at siguradong nasa punto na sila na hindi na nila kayang magpatuloy. Ito ay isang bagay na nagpapahinas sa kapangyarihan ni Xi Jinping. Tandaan, halos siya na lang ang may pananagutan dahil kinuha na niya ang kapangyarihan mula sa iba. At ibig sabihin na ito, siya lang sinisisi sa tinatawag sa mga Tsino na digmaan sa taripa. At ibig sabihin nito, sa tingin ko, humihina na ang kapit niya. Hindi na siya ang makapangyarihang leader na kagaya ng dati bago ang coronavirus disease 2019. Siyempre, maaring itago ng Chinese Communist Party ang mga datos na gusto nila. Ngunit alam ng mga tao kung paano lumalala ang kanilang buhay. At kaya sila nagre-react. Sa China, mayroong tinatawag na rat people. Mga taong sumuko na lang sa buhay dahil sobrang hirap mabuhay. Sobrang mahal para makamit ang magandang buhay. Kaya wala na lang silang ginagawa. Sinusubukan nilang mamuhay ng magtipid. Kadalasang ilang sentimo lang ang ginagastos araw-araw. Pero dumarami ang mga taong ito araw-araw sa China. Parami ang nagiging tinatawag na mga taong daga. At nagiging problema ito para kay Xi Jinping. Marami sa mga taong ito ay may problema sa pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang tamang salita. Pero sinusubukan nilang ilabas ang galit nila sa lipunan sa tinatawag na paghihiganti laban sa lipunan ng mga pag-atake. Ang mga ito ay karaniwang mga taong umaatake sa ibang inosenteng sibilyan dahil hindi sila masaya sa kalagayan ng buhay sa China. May 150 bansa akong gustong makipagkasundo. Marami kayong bansa. Tuwang-tuwa talaga ang merkado sa sitwasyon sa China at sa pag-uusap kasama ang kalihim ng pananalapi. Kung hindi ko ginawa ang kasunduang yon sa China, sa tingin ko magwawasak na sana ang China. Hindi tayo sila? Hindi tayo na magwawasak o mismong maninira. Sila ang magwawasak. Alam mo, ang bansa natin ay may matinding diwa. At alam mo kung bakit? Dahil sa 5 ng Nobyembre,